Hello, everyone. Good evening, good morning, or good afternoon to you, whatever time you are watching us from. Today's session is all about how to build a business around values and purpose. Siyempre, nandun yung title natin, Faith and Freelancing. And yung special guest na nag-decide ng title nito. So, we are more than happy na ang guest namin nagkukusang mag-ano ng mga ganyan topic. Pero before that, bago tayo maligaw. Excited. Oo. Teka lang, opening muna tayo bago ako magtuloy-tuloy. So, again, we are Connie and Belle. We are building a God-centered, purpose-driven life and freelancing business. So, bago ako magdadaldal, opening tayo. Let's remember that we are in the presence of God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we can bless others and do what you called us to do. We ask for forgiveness for every wrongdoings we committed. We lift up to you every person who is watching and listening to this podcast. We pray that you open their hearts and minds so that whatever we share with them will create an impact on their businesses. We also lift up to you, Belenay, as well as special guests. Pour out your Holy Spirit in us so we will continue to have the courage to say the right words, to share what you're teaching us with the goal of telling your truth. Help and remind us, including our sisters and brothers, that we are building and thriving in our businesses to glorify you and serve the people we work with. We believe that whatever success we have, we owe it all to you. All this we pray in Jesus' name. Amen. Ng the Father, the Son, the Holy Spirit. Ayun. So, teka lang, wait. Again, our title for today's session is all about how to build a business around values and purpose. Pero bago yan, tignan ko ako nandito na yung ating, intro. We will be right back. So, ayun na nga, we are Connie and Belle. And if you are watching us for the very first time, make sure that you click that subscribe button as well as the bell to get notifications because, again, we go live usually Mondays, Thursdays, 9 p.m. Manila time. But this session is pre-recorded dahil hindi available ang guest natin for the live session. But, again, we will still upload it naman during those times. And si Sis Belle na ang mag-share ko anong mga gawain natin during those times. Yes, good evening mga kapatid. So if this is your first time seeing us, again, we go live every Monday and Thursday, 9 p.m. Manila time. Mondays, we do our live praise. Wala ba yan? Live. Yan ang hirap eh. Kahit pre-recorded, hindi ina-edit out. Anyway, we do our live praise and worship session. So kung wala kayong ginagawa on a Monday night, samahan nyo na kami mga kapatid. Let's all start the week right by praising and worshiping God every Monday, 9 p.m. Then Thursdays, Connie and I talk more about freelancing, about digital marketing, about our work as virtual assistants, and we also interview guests from the different niches, different industries. So if you're interested to learn how to earn online as a freelancer, catch us live every Thursday at 9 p.m. Manila time. Yun. And if you want a workbook, a guide na you can feel or you can listen to, why not? Or you can read on, ayan, visit na kayo sa conniezabala.com/VA book to know more about it. There. Sige, introduce mo na yung special guest natin. Yes, ang ganda, maganda yung topic for tonight. Nakaka-excite. Mm-hmm. Minsan lang ito. Yes. Our special guest for tonight is not just a talented professional, but also a blessed mom of 3 wonderful kids, ages 7, 5, and 3. O, di ba? Relatively, mga bata pa. After waiting a long time to have them, she cherishes every moment of being a stay-at-home mom, watching them grow and learn. To support her family, she works from home, handling bookkeeping, virtual assistant tasks, and online business management. With her knack for numbers and a passion for helping others, she has found the perfect balance between family and career.
For her, family always comes first, but she believes in using her skills to make a difference and set a positive example for her kids. She embodies the spirit of living with purpose. Yun talaga yun. Living with Mhm. purpose and helping others just as the Bible teaches. So without further ado, let's all welcome Miss Noemi Valenzuela. Yay! Hello po. Thank Magandang you. umaga, Welcome hapon. May mga Thank you bisita again ako sa for likod. saying yes. Talagang Okay hindi ko lang sila yan. makulong. Kerry, say Ganun hi. talaga. Thank you again for saying yes. Pero bago kami, actually may tanong na ako, narinig ko yung bookkeeping kasi may recent akong nabalitaan na bago sa BIR. So, sana hindi ko makalimutan talungin later. Anyway, bago Yes po. yun, bago ang tanong. Share mo muna sa amin paano ka napunta sa freelancing. Yung bookkeeping ba dati mo nang ginagawa yan? As Ay, yung usual? Or online lang? Or paano mo natutunan? Ganyan. Share with us your story. yes po. Thank you po. Thank you. Salamat talaga sa pag-invite niyo po sa akin. Nung nasa corporate po ako, accountant na po talaga ako. So, parang panag-pray ko talaga na sana kapag magka-baby ako, gusto ko talaga freelancing na. Kaya lang ayun, kaya napunta ako sa pagbo-bookkeeping online. Parang naging gig ko while I am in the corporate life. Pero wala pa talaga akong baby noon. And then, dumating ang mga babies ko after long years. And then, ayun, sabi ko, gusto ko na talaga, work from home para maano ko po sila. So, ayun, pinanindigan ko po talaga na sa tulong ni Lord, ayun, parang nagka-align siya dun sa gusto ko na po na pasukin. So, ayun, nagbo-book ako, nag-accept din ako ng mga virtual assistant job kasi parang yun din yung purpose ko kapag nasa bookkeeping side ako. So, ayun. So, ayun, ine-enjoy ko ngayon habang yung mga bata sa likod ko sobrang ingay din talaga. Hindi ko talaga. Okay lang yan. Oo. Yan talaga, Parang, yan talaga. Ako, Life. Teka lang, paano mo nalaman na gawing online yung ginagawa mo na before? May nag-training ka ba? Or self-taught, ganyan? may pinasukan po akong community. Parang, di ba nag-pandemic po? And then, ayun, isa na po ako sa na-layoff. And then, buntis na naman ako noon. So, sabi ko, hindi pwedeng magtigil ako dito. Kailangan makahanap ako. So, sa YouTube po, naghanap, nakita ko mga BA, pero parang hindi ko masundan kasi digital marketing online. So, nag-enroll po ako sa isang community for a bookkeeper here in the Philippines din. And then, luckily nga po, ayun, na-hone yung skill ko, nakakuha ng mga client na abroad and local na. So, ayun po. Yun yung, naging start na siya. So this goes to the yung aspiring freelancers na bookkeeping yung 'di ba? Para hindi nyo, no need to reinvent the wheel. Kung ano yung skill nyo na pwede nyo siyang gamitin as a freelancer, yun na yung imo-monetize nyo. Huwag na kayo masyadong mag-overthink. Yes. Yes po, wala na pong overthink talaga kasi yung mga client naman, ang gusto nila is yung i-problem, yung solve yung problem nila. So, yun. Kaya nag-apply ako ng bookkeeping din and then sabi nila, okay lang ba na maging BA din kita kasi kailangan din po. Di syempre gusto mo mag-upscale, gusto mo matuto ng iba and then gusto ka na parang yun din naman yung gusto ni client mo. So go lang ng go hanggang sa mahirap siya pero kung talagang yun yung passion mo na matuto, saka gusto mo talaga dito sa bahay, ayun, talagang kailangan ng dasal at action talaga. Yes. Actually, may question ako. Ba't tama-tama parang, Parang kinimkim mo yan. Hindi, kahapon ko lang ito nabasa. Kahapon pala, parang deadline daw ng report ng OR. Kasi registered ako as, di ba, may OR ako.
Oo, talaga, blessing ka sa akin. Grabe. Kasi hindi ko alam gagawin ko. Nawindang ako. Ha? Ganyan. Tapos kasi service, teka lang mga kapatid, magtatanong lang ako kasi importante. So, kasi po registered ako. So, ngayon may OR ako ngayon. Pero ang sabi daw nila, as in kakabasa ko lang kasi hindi ko naman alam. Deadline po sa deadline na nga sa 30. Pero naka-ano po siya, nag-extend. Nag-extend daw. Pero dapat service invoice na. Yes po. Tapos may isa akong nabasa na kung gusto na isang puntahan na lang, pwede nang mag-request ng service invoice at the same time parang ire-report na yung unused OR. Magda-drop by ka lang sa BIR noon? Or may any form ba dapat? Ganun? May form po kayong pipil-upan na isa-surrender nyo talaga yung, kasi kung gusto nyo sanang yung OR nyo na po yung gamitin and then parang itatap na gagawin po siyang service invoice. Pero mas maganda kasi bagong invoice na lang. So dual purpose na lang po kayo. I-surrender nyo with yung forms po ng BIR na surrender yung mga unused and then na rin po kayo, mag-apply kayo ng bagong invoice po ninyo para diretso na rin printing, ganun po. Sinishare ko yung mga kapatid kasi we advise you, pag ito na talaga yung gusto nyong gawin, i-register nyo na yung business nyo. Tapos meron pa rin ako nakita sa isang group na ayaw niya magbayad ng tax. Hindi lang convincing power to do so. So, hindi, for me, personally, kung nasa Pilipinas kayo at alam nyo naman kung anong sitwasyon natin, it's disheartening talaga, parang ayaw mo magbayad. Pero, for me, hindi na to, sinabi ko to kay Sis Bella, hindi na to for me as a good citizen or law-abiding citizen. This is for me as a Christian na lang. Kasi kailangan honest tayo eh. So kaya may OR po kami. Dati OR, lagi namang OR lagi yung ginagamit to show yung income mo. Tapos ngayon, wala talaga akong idea. Nag-bump lang sa feed ko. Napapalitan na pala yung resibo, di ba? Nagpanik ako eh. Yun nga eh. Basta i-consult ko rin si Noemi offline. Kasi iba yung situation ko. Kailangan ko rin talaga. Sige po, kung makaka-help ako. Sige, okay lang. Masayang na-involve po. Bali Miss Noemi, ang sineserve mo ngayon na clients is both local saka international? Yes po. May traditional po ako ngayon. Nagtuturo po ako sa isang mga business owner. Meron na po silang bookkeeper, parang CFO controller na po. Pero meron din akong bookkeeping side gig pa. Na tinuturuan ko na rin yung mga bookkeeper nila, accountant nila, kung ano yung mga bagong trends sa BIR, kung ano yung pwedeng gawin sa libro na mas maayos, and then yung pag-a-analyze para matulungan si client para alam niya yung pagdi-decide, ganun. Sige. Ayun po. Usap tayo offline. O yan, di ba? Parang another topic yan May another topic, kailangan another session. Anyways, talagang inulak ko yung question ko, kasi kahapon pa ako nag-worry. Anyway. Thank you. Kasi kahapon lang din sila nagbaba ulit na ma-extend siya. Kasi kahapon din windang na kami sa pagpasa ng mga unused receipt. Tapos tinetext ko na rin yung mga Tapos sabi nila, baka i-extend. Mamaya merong memo. Ayun nga, meron na pong memo sa hapon na extended yung pagpasa po. Kasi yung follow-up question sige, lang. Sige. So ano ba yan? Parang memo. Pag sinabi mo ngayon lang bumaba yung memo or yung policy change, yung sa government, yung government agency like BIR. Oo. So parang late ba? Kasi yun yung gusto kong i-highlight sa kanya kasi dapat hindi windang yung mga business owners meron na cascade nila yung information. Ayun nga din po sa amin. Kasi sa amin, sinabihan na pero wala pa kasing mga memo. Ayun, praying talaga yung din namin na, uy, antay tayo mga guys. Siyempre nasa community po ako ng bookkeeper. Mamaya meron daw baba. Yun, parang nagchichikahan na kami, nagmamaritesan. Gana. Kasi parang meron taga BIR na nagsabi, ganito na, sige, sana nga po. Kasi kawawa yung mga waiting business ng lahat. Yes. Dapat in a sense, dapat
yung mismong mga naka-registered, sesendan nila ng message na may ganitong memo. Kasi malalaman mo pa siya sa ibang tao. Tapos kahapon ko lang nalaman, deadline ng pagpasa ng unused na OR, kahapon. Kahapon po. Oo, kaya sila nagpapanik kasi dapat kahapon. Tapos ang announcement yata is April or January or whatever. No. Basta yun. Syempre, ano nga lang, hindi ko alam. Sorry naman, no? Diba? Ay. So, so yun. Anyway. Magandang topic yan for another day. Ang ating marami pong makaka-relate dyan. Kaya nga eh. So, ayan, sige. Back tayo sa ito, focus ulit. Thank you, Thank you sa pagsagot. Consult. Kasi nawinda ako eh. Kasi yung pa yung sinabi pa pala nung isa, pwede mo pang gamitin yung remaining pero hanggang end of the year. Pero babalik ka to request service. So parang ilang beses ka babalik sa BIR. Yun yung pagkakaintindi ko So, ang suggestion ng iba, pagsabayin na wag mo nang gamitin, mag-request ka na, so isurrender mo na something ganun. So, medyo nalilito pa kasi ako, kaya nawiwindang talaga ako sa kanya. Ayun, sige. Eto, since bookkeeping, may kaibahan ba yung yung usual mo na nasa offline ka pa, corporate ka sa ngayon? So, do you integrate new technologies into your freelance career to stay competitive, and how? Yes naman po. Kasi talaga, kapag nasa traditional bookkeeping ka, manual. So, pag na-navigate natin siya sa digital marketing online, we need na ng syempre, kailangan na natin ng mga software. Kung hindi man software, kailangan mong i-upskill yung skill mo kung paano kayo maging virtual nung client mo. Kasi kahit nasa bahay ka, pwede na po kayong mag-serve ng client dito sa Pilipinas through virtual na naka-zoom kayo, na pwede mong explain sa kanya na ganito, na ipapasa niya sa iyo sa through Drive, Google Drive, hindi na kagaya dati na kailangan pa email sa iyo lahat. Yung diba, ito yung uso sa atin, yung mailing pa, kung saan-saan pa makarating na yan ng LBC or sa post office, ganyan. Ngayon po, pwede na po lahat sa online na gagawin, and then meron na ring mga tools na pwedeng gamitin para ma-scan na yung mga papers, ganun po. Kasi open na rin naman po sa atin dito sa Pilipinas yung ganong style. Magmula nung nagka-pandemic, ayun po, yung naging parang maganda na nangyari sa pandemic kasi yung mga work natin pwede na online na kahit malayo ka, basta we are proactive, communicate with each other, maganda yung magiging business mo. Ayun po siya. Ganun po. And then sa international naman, kailangan mo namang mag-adapt ng culture nila kasi iba't ibang lahi yan. Yung language nila, yung language barrier kasi yung problema kapag minsan hindi tayo nagkakaintindihan. Pero dahil sa gusto mong matuto, ang pinaka-the best na naging lesson ko talaga is kailangan maging honest ka. Honest and proactive communication with the client. Parati yon. Kahit mag-hi, hello ka lang, good morning, anong nangyari sa'yo ngayon, ganyan. Okay na yon, at least alam niya na nandoon ka sa kanya, natutulong sa pag-solve ng problem niya. Ganun po, sa online. And then the rest, yung software, moving forward naman, matututo ka niyan habang ginagawa mo yung work mo. May ba, follow-up question? Speaking of software, kung halimbawa yung mga VA na nag-start pa lang, ano yung pwede nilang matutunan ahead kung gusto nilang sa bookkeeping? Yan yung mga apps, meron ka bang masasuggest? Sa akin nag-start ako sa QBO software, yung nag-exam ako, and then Xero software, and then pinaka-foundation talaga is the basic accounting. Kailangan mo yung accounting standard kasi meron naman talaga, pareho lang din naman sila dito sa iba't ibang bansa, kaya lang may mga rules lang na kailangang sundin. And then yung bookkeeping kasi is ang maganda is kapag may system ka na, madali na lang
Hindi kagaya kapag manual na talagang debit, credit, account Oh. mo pa, i-trial balance mo pa, gano'n. Talagang kailangan mo ng calculator na matindi na Tumutugo i-ano, ilong ko dyan. i-balanse. Pero ngayon po na may software na, madali na lang po. Kahit mga hindi po sila non-accountant, madami po kami experience diyan. Basta gusto pong matuto sa bookkeeping is madali na lang po talaga sa online. Oh. Parang Ayun. enter na lang ng enter kasi tapos yung software na yung Yes bahala po, mag-shoot. mag-navigate po. Yes po. Galing. Ayun, so yun dapat ang follow-up question ko kung kailangan ba na may accounting background. So, kahit hindi. Kahit wala po. Kahit Okay. wala po. Opo. And then yung sa BA naman po, kailangan lang po marunong ka sa sa paggawa na yung creativity mo, yung pag-draw. 'Di ba sa atin kasi magaling tayo mag-drawing. Merong Canva. 'Di ba may free naman po sa Canva na mag-create ka lang ng ganito. Saka simple lang talaga yung mga gusto ng mga clients sa ibang bansa. Ayaw nila yung masyadong fancy. Kasi sinabihan ako yung client ko niyan, nagpabibo kasi ako. Parang binigyan ko siya ng napakagandang ganito na software na ginamit ko. Sabi niya sa akin, it's okay with me with a simple lang. Make it simple. The framework is KISS. Keep it simple. Parang ganon. And then, wag maging fancy. Ayaw nila yung madaming color. Basta yung naiintindihan lang po nila. Ayun po. Ganun naman sa sa online. Nasa na sila sa data. Depende kasi yan sa work, kung ano yung type of work or service ang pinoprovide niyo mga kapatid. So, yung magiging fancy, depende kunyari Canva graphic designer kayo, yun. Dapat talaga maging creative kayo doon. Pero kunyari katulad ng ginagawa ni Miss Noemi na data numbers, parang kailangan direct to the point yung pag-present ng information. Apo. So, may Canva naman ano pa naman yung Di na nga masyadong konting na lang, konting practice lang. Kaya na. Ayan. So, looking back, ito next question. Looking back at your freelance journey, what projects or accomplishments are you most proud of and why? Ayan, teary-eye ako diyan kasi looking back talaga ng mga accomplishment and when you solve the problem of the client na hindi lang sa bookkeeping side, yung talagang wow siya na yung parang na-ease yung burden sa kanya kasi na-experience ko yan sa client ko, sobrang litong-lito na siya dun sa kanyang accounting books or dun sa Google Sheet niya, yung mga numbers, hindi niya na alam kung ma-visualize akong person. Ginagawan ko po siya ng report na parang kahit simple na chart, graphics ng onte para maintindihan niya kaysa yung sobrang ang dami-daming number. Ayun, sobrang thank you siya nung nakita niya na yung alignment ng mga numbers kung nasaan sila. Ayun po yung greatest accomplishment ko. And then, isa pa po na client na natulungan ko din is yun din na mga presentation niya na natuwa siya dun sa ginawa ko na kahit hindi niya sinabi, inayos ko kasi alam ko na yun yung makakatulong sa kanya. Hindi lang sa pagde-data entry or pagiging BA lang, parang gano'n. Yung parati kong iniisip, ano ba yung pwedeng kailangan pa to ni client? Kaya dun sila, yun yung mga greatest achievement ko, yung sinasabihan ako na I really appreciate your, you are so awesome and you deserve this as a testimonial, mga ganun po. Kaya nakakatuwa sila. Yun yung yun yung hindi ko makalimutan. Sobrang napaka-appreciative ng mga ibang lahi. Pati rin naman dito sa Pilipinas iba rin naman. Iba kasi yung sa atin din yung pakipag-appreciate natin sa lahat. Yun po. Ganun sila. So, mga kapatid, yung sagot niya na yun, ang dami ng matututunan. May initiative. Yes. Diba? Na kahit hindi sinabi sa inyo, meron kayong pusa
kung makakatulong sa client, why not? Hindi naman ganun ka sobrang hirap or sobrang consuming sa oras nyo, why not, di ba? Mga ganung bagay na na-appreciate nila. So, sana nakatikinig kayo at natututunan nyo. At feel free to ask questions sa comments. Kahit na recorded ito, mag-comment pa rin kayo. I-relay namin kay Noemi yung mga questions nyo. Ito siya na yung sasagot. Okay? So, ito pa. Dako naman tayo sa faith, di ba? Sa spiritual. Have there been challenges in your freelancing or PE journey that led to your spiritual growth? Please share. Yan. Madami, sobrang dami yan. Mas lalo kapag nag-uumpisa ka talaga, grabe, yung challenges is the family. Yan talaga yung una eh. Yung hindi nila maintindihan yung ginagawa mo, bakit ka nandyan? Yung parang, ako kasi, okay na yung work ko nung nasa corporate ako eh. Parang nasanay sila na nasa corpo. Bakit ka mag-o-online? Walang ano yan. Mga nagtitiktok, nagsha-shop, nagdi-display lang yan ng parang gano'n. Parang scam online. Yes. MLM, mga ganun po ba? Yun yung tingin nila na, uy, bakit ka na yung mga pinagsasabi mo sa online, nakakahiya, parang mga ganon. So, yung mindset nila. So, kapag naging mo yan, inabsorb mo at inano mo, hindi ka mag-grow kasi mai-stuck ka. So, ang ginawa ko is, binild ko yung confidence sa sarili ko, yung proper mindset ko na gusto ko na ito is makita yung biggest why ng mga anak ko na sila yung makakita na, uy, si mama nasa TV or nasa TV na, nasa online regarding sa ganito. So, kahit sila lang yung mag-cheer sa akin, proud na ako sa sarili ko po. Yun po, yung challenges. And then, siyempre, yung pinakahirap talaga is yung internet. Internet natin. So, kapag minsan po, yung mga client, especially sa international, ayaw talaga nila yung mabagal yung internet. So, kapag minsan, failure na, terminated ka na kapag hindi ka nakapasok ng ilang days na, di ba po? Hindi po pwede. So, ayun, moving forward lang, no give up. Parang continue lang the journey kasi nga marami pa talaga diyan na mga client, hindi lang sila na mo rin. Makakahanap ka rin talaga or makakatagpo ka din ng dawan. Parang gano'n. Yes. Kasi talaga madaming client talaga na nagma-micromanage, yung para matutulog ka pa lang, mamaya nagri-ring na naman yung cellphone, may mga dapat gawin. Yes po. Hindi masyado. Yes po, yun po. Yung gano'n, kasi based sa experience ko po yun noon, kasi sabi ko, Lord, bigyan nyo na po talaga ako. Parang siguro, binigay ni Lord yung mga yun sa akin para makita ko ay maging matatag pa ako at moving forward sa pagiging freelancer. Ayun. Ayun po siya. Doon sa first challenge na share mo sis, yung sabi mo na maraming nagtatanong bakit? Ano ba dumating din ba doon sa point na may mga nagtanong naman paano? Yes po. Marami din yung nagtanong na ng paano nung nakita nila, uy, meron pala talaga yan. Ganon. Yung mga una lang talaga, hindi nila maintindihan, especially kapag sanay sila sa corpo. Pero yung mga ibang nanay, nung nakita ko na, uy, parang makaka-inspired pala ako sa mga nanay, especially at din po ako, breastfeeding. So, uy, pwede sa bahay mag-work, ganyan. Tapos nagbibigay na ako ng mga iba't ibang community, kung ano yung pwede silang mag-aral kahit yung mga pre-webinar po, para matuto sila. And then kung may mga question kayo, send kayo lang sa akin para tulungan ko kayo kung paano. Ayun. Actually po, meron pong mga OFW na nasa nakalimutan ko yung name, Cyprus yata, or dito sa parts sa Asian countries na nag-reach out sa akin na ayun po, tinulungan ko po kung paano maging BA, yung mga ginagawa sa online, copy, paste, ganyan. Na wala pong bayad yung parang gusto ko lang kasi nandun na siya, and then nagka-open siya na gusto ko ring matuto niyang ginagawa mo, sabi. Ayun po, tinutulungan kapag
Kung ano, sinishare ko yung alam. Ganun po. Ayun. Cyprus, di ba? International. Diba? Hindi Nakaka-reach lang. out. Oo, yeah. Yes po. Saka maraming opportunities, yun eh. Isa pang gusto kong i-highlight dun sa mindset ni Miss Noemi. Hindi niya inisip na parang, uy, di ba parang dapat nagcha-charge ako or something kasi magiging competitor eventually yung tuturuan mo, di ba? Maraming opportunities, mga kapatid, hindi tayo mauubusan. Yun yung Yes. point. Oh, sasabihin ko nga sana hindi nyo lang mahanap yung the one. Meron pang the two, the three, the four clients. Grabe ang balik. Oh, pagdating sa clients, pwedeng mag more than one. Yes. Carry lang yan. Ayan, next question. Last two na lang before the main topic. So ito, do you have any specific prayer ritual or routine that you do before starting your online work? Ayan. Yeah. Meron po. Yan po yung nasa presentation ko kasi dati talaga yung syempre kapag pala kapapanganak mo may postpartum syndrome ka. So para ma-overcome ko yun, nag-gratitude ako every morning. Tapos mindset, meditation, and then prayer. Pinaka-importante yung prayer. And then, ayun nga, yung sabi nyo na kailangan ng verses. Ito po, yung ko. Kasi parati ko itong tinatanong kay Lord parati. Ano po ba yung purpose ko po talaga? Kaya with purpose yung ginawa ko. Kasi yun yung parati kong sinasabi sa client ko na hindi naman ako sa money. Ang money kasi darating. Pero yung makatulong ka. So, sa Colossians 3, verse 23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Ayun po, yun yung parati ko talaga siyang may sinasabi sa sarili ko. And then, God will make a way talaga. Ayun yung parati kong kinakanta kapag na-depress. Ayun po. Ayun, kaya huwag kayong aalis. Marami pa yan. Marami pa siyang i-share during the topic natin. So, ayan, last question. Bago yung build a business. If you're able to actually witness one of the Bible stories, which one you would like to go back to and why? Yung pinaka hindi ko makalimutan na Bible story is yung Good Samaritan talaga po. Hanggang ngayon, yung parati ko yung sinasabi na madaming Good Samaritan sa atin. Parati yan, kahit ano pa yung mangyari sa'yo, may tutulong na tutulong. Hindi mo man sila kakilala, hindi mo man sila kamag-anak. Mas lalo sa online, na prove ko yan sa sarili ko kasi dahil sa online, nagkaroon talaga ako na madaming friend na nakakaintindi. Yung community, yung bonding as a family, mas greater pa with the vlog, parang ganun. Kasi kayo yung nakakaintindihan nung nangyayari sa online world. Ayun po. Kaya yun yung kwento na hindi ko na elaborate kasi 'di ba maano yung kwento sa Good Samaritan na binugbog siya, ganyan. Ang dami niyang hinangan ng tulong pero wala. Pero sa online world, yun yung isipin po natin. Madami talaga yan kahit hindi mo kilala. Promise. Gandang analysis yun. Oo. Magandang link. So, remember that. Ayan, sige. Para hindi na kami mabitin, ikaw na, isolo muna to. Let's talk about how to build a business around your values and purpose. So, take it away. No? Backstage lang kami. So, don't worry. Ayun. Sige po. So, ako po kasi may manifesto. Mga lang po siya. 1, 2, 6. So, ang ginagawa ko pa talaga to live a purpose in a business is gratefulness is my foundation. So, I'm profoundly grateful for the opportunities before me kung ano man yung work na binibigay ni Lord, both international and local, allows me to provide for my family. And then, nako-contribute ko talaga yung passion ko, yung skill ko sa client.
Kaya yon, gratefulness is my foundation. Number 2 is growth is non-negotiable. Ito yung parati ko. I am committed to continuous personal and professional growth. Every challenge is a chance to learn, adapt, and become more effective leader and strategies. Number 3 po na ano ko po is yung financial freedom is my goal. I am actively building a path towards financial freedom. This empower me to support my family and invest in our futures, and give generously to others. Kasi yun din po yung ginagawa ko talaga. And then, my values guide me. I uphold integrity, excellence, and heart for service in everything I do to ensure that my success is aligned with my faith and desire to make a positive impact to others. And then number 5 is helping others is my calling. So, ayun po talaga na parati kong sinasabi, kasi minsan merong magme-message sa akin na need daw nila ng help. Sabi ko, I don't have money but I can give you about this na pagtulong sa iyo para makakuha ka ng client. So, mag-aral ka lang. Ito yung aaralin mo. Tutulungan kita dito. So, ayun po. Para kasi nakaka-appreciate yung sasabihin nila na, "Hi Noemi, may client na ako and then thank you sa tulong mo dahil sa mindset na ginawa mo sa akin, yung transformation." So, number 6, God grace is my strength. So, I trust God, guidance, and provisions every step of the way. His grace sustains me and give me the wisdom to make sound decisions. So, yun lang po yung aking maiiwan sa inyo na nanonood ngayon dito sa sa live na po na to, yung faith and freelancing. Yun po. Pinapanindigan ko talaga yan. So, kasi kapag nagpe-prayer ako, nagugulat ako habang ako yung nagmamanifest at nagpe-praying, bigla na lang pong meron akong nare-receive na mga text na invitation, ganyan, mga discovery call, and then sometimes may na-receive akong parang kontrata kaagad. So, ayun, thank you Lord talaga. Ayun, maano talaga yung prayer. Sobrang maano siya. Kasi po nangyari po talaga sa akin yon, yung nag-resign ako dun sa client and then nagdadasal ako na umiiyak and then biglang merong nag-chat na kailangan niya ng accountant and then kadidisi lang namin. Ayun na pala yung binigay ni Lord sa'yo. Parang gano'n. Di ba po? Maraming ganyang stories na nakaka-bless. Mahirap yun, lagi namin sinasabi ni Sis Cons, mahirap i-explain how he works. Pero ganun ganun nga talaga siya. Opo. Madami talagang pagsubok, pero talaga kung yung faith mo kay Lord, naka-stand. Ayun, talaga. Siya yung number 1 po. Kaya sobrang thankful ako dito. Na-appreciate ko talaga ito. Kasi nung nakita ko, faith with God, grabe ko, libot. Parang pinagbigyan ako ni Lord na mag-work. Ayun. Sa viewers namin, if you can see naman, hindi technical yung mga tips It's more of practice It's more of a routine na pwede nating i-apply. Kasi minsan masyado tayong focus doon sa skills. Yun. Hindi ko alam paano gawin to, ganyan-ganyan. Pero kumalma muna kayo at, hayaan natin si Lord na mag-work sa atin. Ayan. Kasi pag pinipili natin puro tayo lang, good luck. Yun na lang sasabihin ko. Literally good luck na. Pero pag kay God yan, hindi siya good luck blessing yun grace yun. So, yun. Sana na naman madami kayong natutunan sa part na yun. Ayan. Sige, Sis Bel. Fast Q&A round na tayo. Yes. Sige, ito yung fun round natin dito. So, we'll get to know Miss Noemi more. So, first question, Miss Noemi. Reading or listening? Listening. Listening pa rin. Diet or exercise? Ay, naku. Exercise na lang. Hindi ako makapag-diet. Food is life. Texting or calling?
calling. What would you do if you win 1,000,000 pesos? Naku, isi-share ko yan. Yes. Isi-share ko po. Kasi di ko para sa akin kasi ang money is for this lang. Pero yung binibuild kasi natin is yung the other side ba. Ayun. Ngayon ko lang naman na-realize yan. Kasi dati nga, nakapokus din ako sa money. Pero nung ano ba talaga yung purpose mo kung bakit ka nandito sa world? Parang gano'n. Galing. So, ayun. Ay, naku, sana marami nakikinig. The last book you've read or is still reading? Paulit-ulit pa rin ako, The Atomic Habits. Ayun. And, ayun. Paulit-ulit talaga yon. And then, yung Rich Dad, Poor Dad. Kasi realization about financial literacy. Ayun po. Yes. Dalawa. Okay, next, the top 3 people that you follow. The top 3, si Lord yung una. And then, pangalawa dito sa Pilipinas, syempre yung nanay ko. And then, sa isa is, hindi kasi ako masyadong pero parang nagugustuhan ko si Coach Russ, yung sa transformational, ayun. Parang siya yung, nagugustuhan ko yung mga sinasabi niya ngayon sa TikTok, sa, sa FB. Siya po. Russ, ano yun? Anong full name niya? Transformational coach po siya. Regarding din Coach Russ, hindi ko pa kabisado talaga yung totoong name niya. Pero siya yung parang sa mind ko na kasi kapag napapanood ko siya sa TikTok, ako. Marami siyang Yeah. Ito naman. Bagong question yata to na isingit ni Cisco. Meron ba? Who is your all-time celebrity crush? Tinagdag ko pala yan. Dati, nung ano ko talaga kasi matanda na ako, si pa rin. Si, Robin Padilla pa din. Saka dalawa, ayun, saka yung mas bata sa kanya, nakalimutan ko na yung name. Diba? Naisingit pa ni si Gusto. Next question. Favorite day of the week? Sunday. Favorite place that you've been to? Boracay. Your favorite childhood TV show? Dito nagkakabukingan ng edad eh. Nako, hindi ko alam yung Bible verses po yun eh. Yung sa yung pinapalabas parate sa umaga. Mga Superbook, Flying House. Ayun, Superbook. Superbook. Talagang magkakaedad na. Wala, yun. Kasi alam mo yung kanta niya eh. Pag sinabi mong Peppa Pig, so hindi mas bata ka pag Peppa Pig or mga na. If you could travel to any place on earth, where would you go? Ako ngayon, dun sa Sacred, saan na ba to? Sa Romance ba yun? Parang gusto kong puntahan yung yung ni Lord. Yung, yun, parang yun. Yung gusto ko lang siyang ma-experience. Yeah. Ayan. What is prayer to you? Prayer is gold para sa napaka-precious. Parang hindi ko siya hindi ako magpe-pray sa 1 minuto lang. Basta kahit may kahit saan ako, minuto, segundo, nagpe-prayer ako. Thank you, Lord. Yung kahit lang, kahit konting bagay. Thank you, Lord. Yun. Ganun yung prayer ko. May thankfulness parati. Yes, magandang tip yun mga kapatid. Hindi kailangan na parang, wala ako sa church or wala ako sa sacred place para mag-pray. Kahit saan yun. Yun yung gusto namin i-share dito. Kahit naghuhugas kayo ng pinggan or nasa CR. Yes. Ayan. Next question. Do you have a go-to worship song? If yes, please share it with us. Di ko alam kung anong pamagat nito, pero magmula nung high school ako, yung Jesus, don't be discouraged, look unto the thing, baka alam just look unto in the midst of trials, yan.
Because I know if you believe in Him. Yun. Di ko alam, pero old na song na talaga yun. Dapat Yun na talaga kanta. laging pinapakanta natin yung mga guests, no? So, pag di ako marunong kumanta, Bahala tinanong na na nila yun sa akin. Bahala na yung Holy Spirit dyan. Ayun po. Thank you. Ayan, next question, ask permission or beg for forgiveness. Big for forgiveness. Last but not the least, if you could have a face-to-face conversation with God and ask Him one question or say one thing, what would it be? Thank you, Lord, for loving me. Aww. Ayun lang. So that concludes our past Q&A round. Thank you, Den. Thank you for playing. Thank you, Miss Connie and Belle. Any ako with this. Syempre. Any last message sa ating mga aspiring freelancers? To all aspiring freelancer, whatever your skill, kung ano man, or wala man kayong maisip na skill, pero gusto nyo talagang mag-freelance, go for your guts. Kasi madami diyang community na pwedeng makatulong sa inyo. At kung gusto nyo, i-take action nyo lang. May darating para sa inyong bibigay ni Lord. Yun lang. Yeah. Thank you. Anything na gusto mong i-promote, i-share, paano kanila kukontakin, mga ganun. Ayun, pwede nyo po puntahan sa Facebook. Nandun na po yung link ng aking discovery call kung meron pong gustong magpa-free consultation. Pwede na po kayong mag-book doon. Noemi M. Balen. Yun lang po. Kasi yung una ko kasing Facebook na hack. So, ayun, ito po. Ito yung bago na talaga na ginawa ko ng Facebook page ko na din. Personal and professional. Nandun. Okay. Check nyo rin yung link sa description. For sure, nandun yan. Kiklik nyo na lang and then makakonect na kayo sa kanya. And again, sa our viewers, you are still free to ask your questions anytime or watching this, whatever time man yan, kasi recorded to. Ask lang kayo and then we will relay your questions to Noemi para masagot niya kayo. Ayan. Meron pa bang ikaw, Sis Belle? You have anything to say before we end? And then i-close muna rin, closing prayer. Yung siguro, i-echo ko lang yung sinabi ni Miss Noemi. Parang sobrang dali lang yung shinare niya ng mga tips, pero those are things na lagi nating na-overlook. Diba? Kasi nga masyadong tayo fixated sa earning 6-figure, 7-figure, pero na-miss natin a lot of times yung mga talagang things na nagmamatter talaga. So balikan niyo yung list ni Miss Noemi, yung kanyang manifesto. Sobrang good place to start. Yun. So yun lang. So with that, let's end muna with the closing prayer, sis, ha? Pero wag ka muna lalabas ng stream niya. Oo, wag muna. So let's remember that we're in the presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience to serve our clients. Hopefully, our fellow service providers were able to learn something too. Thank you to all the people who support us in our mission. Thank you for the chance to bless others through this platform. We lift up to you all our viewers, our listeners, our clients, the people we work with, Miss Noemi and her family, Lord. Continue to bless them in all areas of their lives. Whatever their petitions are right now, we pray with them, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. We lift up to you all these, but in the end, your will be done in Jesus' name. Amen. Amen. Holy Spirit. Amen. Ayun. So, bago pala tayo mag-end, so if you want a guide on how to start your virtual assistant business, go ahead and visit conniezabala.com/VA book. Teka, nasa na ba yung link? Wait lang. Hindi ko makita. Ayan. Pero if you want a chapter, gusto nyo muna teaser, ayan, sige, punta kayo dito, ha, bit.ly/VA free chapter. Ayun. So, thank you, Noemi, for your time, for sharing. And again, sa viewers, we hope to see you on Monday for another live praise and worship session or on Thursday again for another special guest. Ayun.
So, bye everyone. God bless. Goodbye po. Thank you, Miss Connie and Belle. Thank you. Thank you.